Hindi bagyo o habagat ang nagdala ng matinding takot sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan sa linggong ito. Kundi ang namataan ditong palutang-lutang at lumalangoy na buwaya. Medyo na-shock, first time pa namin na masaksihan na nagkaroon po mismo ng buhaya dito sa Boracay. Paanong sa paraiso ng mga turista nagkaroon bigla ng buwaya? Buwaya sa Boracay? Buwaya! Buwaya! Umaga pa lang daw nitong Huwebes, may napansin na ang mga hotel staff kabilang si Marlon na kung anong palutang-lutang sa dagat. Parang kahoy lang po. Hindi po kami sigurado. Pero nung anurin daw ito, malapit sa dalampasigan, dito na sila nang hilakbot. Nakumpirma kasi nilang ang tila nakikiswimming sa mga turista, buwaya. Sa tansya nila, nasa 8 feet ang haba, mas malaki sa tao. Nagulat din po kami at nagtataka po kami kung bakit may buhaya po dito. Kasi sa tagal na po namin dito nakatira, ngayon lang po nangyari. Ang mga kawani ng barangay, Philippine Coast Guard, ang MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources agad nagtungo sa kinaroroonan ng buwaya para i-rescue ang buwaya at mailayo rin sa panganib ang mga turista. Hinuli nila ito. Hinagisan nila ito ng lambat. Pero nakawala ito at lumubog sa tubig. Medyo pupunta sa malalim, kaya lang tinatangay siya ng alon pabalik sa tabing dagat. So hindi siya makapalaot. Noong mga oras na yon, nasa 30 mga residente na ang nag-aabang sa dalampasigan na minamatyagan kung saan sunod na lulutang ang buwaya. Dulo-dulo ng baybay, palipat-lipat siya. Pag may maraming tao dito po sa dulo, babalik po siya sa kabilang dulo. Kaya habol-habol din po namin. Hanggang sa muli itong lumitaw. Ilang metro lang ang layo kung saan ito unang namataan. Muli nila itong tinangkang lambatin. Nung una kasi nahirapan silang huliin kasi yung lambat nila maliit lang. Saka di pwede sa medyo malalim. Pero sadyang madulas ang buwaya. Kaya ang mangingisdang si Jimmy, pinahiram na ang kanyang lambat. Mas matibay talaga yung ginamit namin kasi pang malakihan talaga yung isda. Nilatag namin ma'am sa malayo sa kanya para hindi siya mawala sa paglutang para makita namin kung saan namin ilalagay yung lambat. Pagkatapos, dahan-dahan nilang hinila ang buwaya sa dalampasigan. Hindi naman kami nakaramdam ng takot. Mahuli lang namin. Nagtutulong na lang kami. Nung nakarating na ang buwaya sa Pampang, ang tricycle driver na si Efren, naglakas loob itong lapitan para talian ang bibig nito. Mga 3 di pa siguro simula ang paglitaw niya. Sinuntahan ko po yung buhaya, ipasok ko po yung tali. May mga talaba na po yung katawan, parang matagal na po siya sa tubig. Wala naman po siyang sugat, maayos naman po yung katawan niya. Kaya lang parang siguro sa lakas ng alon, parang nanghihina na rin. At para hindi raw ito magpumiglas, tinakpan nila ito ng kumot. Ang nakataling buwaya, isinakay sa stretcher at pinagtulungang dalhin sa opisina ng City Environment and Natural Resources ng Malay na nasa kabilang isla pa. Ang buwaya na pag-alamang isang Crocodylus porosus o saltwater crocodile. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Malay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.